kakalipat lamang ng pamilya Reyes sa isang lumang bahay sa dulo ng Barangay San Mateo. Isang lugar na hindi nila inaakalang magiging tahanan nila. Ngunit napilitan sila dahil sa biglaang pagbabago sa trabaho ni Ramon, ang ama ng tahanan. Sa unang tingin, ang bahay ay ordinaryo lamang. Mataas ang lumang bubong, may 2 palapag at may malawak na bakuran na napapalibutan ng matitandang puno. Ngunit may isang bahagi ng lupaing iyon na tila hindi ginagalaw ng panahon. Ang likuran. Dito, ang lupa ay hindi pantay. Ang damo ay mas mataas kaysa tao. At ang hangin ay laging malamig kahit tirik ang araw. May bahagi roon na laging animoy bahagyang madilim. Kahit malinaw na walang kahit anong nakatutok na lilim. Hindi ito binigyan ng malaking pansin ng mag-asawa noong una dahil marami silang kailangang asikasuhin. Ngunit mula nang manirahan sila roon, may isang bagay agad silang napansin. Si Lino, ang bunsong anak na 7 taong gulang, ay tila nabibighani sa likod ng bahay. Sa unang linggo ay hindi pa nila ito napuna. Marahil ay naglilibot lamang ang bata. Naghahanap ng matatayuan ng laruan o bagong lugar na maaaring tuklasin. Ngunit, pagsapit ng pangatlong linggo, napansin nila ang paulit-ulit na ritual. Tuwing 3:00 ng hapon, titigil ang bata sa ginagawa, kukuha ng maliit na laruan niyang truck at dahan-dahang maglalakad patungo sa likod. Hindi tumatakbo, hindi naglalaro. Parang may pinupuntahan, may hinihintay. Isang hapon, tinawag siya ng ina niyang si Minda. "Anak, saan ka pupunta? Hapon na. Baka may ahas doon." Ngumiti si Lino. Isang ngiting hindi naman nakakatakot, ngunit may kung anong lungkot at pagod na hindi dapat taglayin ng isang batang wala pang 10 taon. "Kay tita po," sagot niya. "Inaantay niya ako araw-araw. Sabi niya, gusto niya ako bantayan." Napakunot ang noo ni Minda. Sino na namang tita? Hinimas ng bata ang kanyang laruan habang nakangiti. "Si tita. Yung mabait po. Palagi niya akong sinasabihan na wag matakot." "Anak," sabi ni Minda, nang biglang sumeryoso ang tono. "Wala tayong kamag-anak dito. Wala kang tita na nakatira sa likod ng bahay." Ngunit agad ding nagbago ang galaw ng mukha ni Lino. Para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng ina. Kumuyom ang kanyang maliit na kamay sa hawakan ng laruan at dahan-dahan siyang nag-isang tabi. Parang iniwasan ang tanong. "Meron po," sagot niyang mahina. "Ayaw lang po niyong maniwala." At tumakbo na ito palayo, papunta sa likod, sa direksyong madalas niyang puntahan. Dahil sa inasal ng anak, napilitan si Minda na silipin ang pinagpupuntahan nito. Hindi siya agad sumunod, kundi sinundan lamang ang bata mula sa bintana ng kusina. Mula roon ay tanaw niya ang paanan ng bakuran, ang bahaging hindi sila napagtuunang pansin nang sila'y lumipat. Doon niya unang nakita na may nakaukit palang maliit na lapida. Bahagyang natatakpan ng damo at nakatagilid na parang matagal nang iniwan. Lumang-luma na ito, kulay abo, halos tinutubuan ng lumot. Nang dumapo ang hapon sa lupa, tumama ang sinag ng araw sa pangalan na basta-basta niyang nahagip mula sa malayo. Catalina. Iyon lang ang malinaw, ang apelyido'y halos nabura na. Naupo si Lino sa tabi ng puntod na iyon at nagsimulang magsalita. Hindi pa sigaw, hindi parang bata na kinakausap ang laruan, hindi rin parang naglalaro. Kung paano siya magsalita ay parang may kausap siyang totoong tao, isang kaedad ng magulang o isang kaibigang mas matanda. May paggalang. At ang isa pang hindi maintindihan ni Minda, bakit may inaabot siyang parang kamay sa ere? Wala siyang nakikitang kahit sino doon. Wala. At seryosong-seryoso ang bata. Hindi mapalagay si Minda sa nakita. Kaya kinaumagahan, nagpasya siyang magtanong sa kapitbahay na si Mang Edgar, isang lalaking nasa 60 na at tila matagal nang nakatira sa lugar. Sa paglapit pa lang niya,
Parang alam na nito kung ano ang pakay niya. "Kayo po ba yung bagong lipat sa dulo?" tanong nito. "Opo," sagot niya. "May itatanong po sana ako tungkol sa likod ng bahay namin. May nakita po akong lumang puntod doon. Hindi ko po alam kung bakit nandoon. Hindi kumurap si Mang Edgar." Nang tumindi ang katahimikan, saka ito umiling. "Akala ko na alis na yon," sabi nitong mababa ang tono. "Akala ko pinaalis na ng dating may-ari. Pero mukhang iniwan lang." "Bakit po? Sino pong nakalibing doon?" Nagbuntong hininga si Mang Edgar bago nagsalita. "Si Catalina. Noong nabubuhay pa, wala siyang pamilya. Wala ring kausap. Mahilig daw sa mga bata kahit wala siyang anak. Pero nang mamatay siya, may sabi-sabi na hindi raw siya natatahimik. Lalo na kapag yung nakatira sa bahay may batang katulad ng anak niyo." Napalunok si Minda. "Bakit po?" "Dahil," sabi ni Mang Edgar, "sa pagkamatay niya, bata ang huling kasama niya." Simula nang malaman iyon, naging mas masugid si Minda sa pagsunod kay Lino. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas kumakapit ang sariling takot at paghihinala. Madalas wala siyang nakikita doon kundi ang kanyang anak, nakaupo at nakangiting parang may pinakikinggan. Minsan, naririnig niya itong bumubulong. "Hindi ko po sila sasabihin." "Opo, maglalaro pa tayo mamaya. Hindi po ako aalis. Sabi niyo po bantayan niyo ako." Sa bawat bulong ng bata, nararamdaman ni Minda ang malamig na hangin mula sa kusina. Isang malamig na presensyang parang may kasama siya sa loob ng bahay, nanonood sa bata mula sa ibang sulok na hindi niya nakikita. Tuwing gabi, nadidinig din niya ang anak na parang may kinakausap sa kwarto. Mahina, halos hindi marinig, ngunit paulit-ulit ang isang pangungusap. "Hindi ako iiwan ni tita." Isang gabi, nagising si Minda sa ingay ng tunog ng laruan. Ang truck ni Lino ay tumutulak sa sahig, hindi mabilis, kundi dahan-dahang dumadagundong na parang may batang nagtutulak nito. Pero nang silipin niya ang sahig, walang bata. Ang truck lamang gumugulong mag-isa. Papunta sa likod ng bahay, napatakbo siya papunta sa kwarto ni Lino. Nandoon ang bata, mahimbing ang tulog. Ngunit ang bintana sa tabi ng kama nito ay nakabukas ng kaunti at mula roon ay may mahinang hangin na pumapasok. At bago siya lumabas ng kwarto, may narinig siyang boses mula sa labas. Hinang-hina, parang naghihingalo. Ngunit malinaw. "Halika na, iha, malamig dito." Pero walang batang babae sa bahay. Wala. At lalong walang tita isang Sabado ng umaga. Nagpasya si Ramon at Minda na puntahan ang lumang puntod upang tingnan kung maaari ba itong ipalipat. Habang nasa likod sila, si Lino naman ay nasa loob ng bahay kumakain ng almusal. Sa tuwing lalapit sila sa puntod, tila may napakalamig na hangin na dumadampi sa kanilang batok. Nilingon ni Ramon ang likod niya. Ngunit wala namang tao. Tinanong niya si Minda kung dapat ba talaga nilang pakialaman ang puntod. Kung biglang natigilan si Minda. May tunog, may malamig, mabigat na hingal na nagmumula sa mismong lupa sa harap nila. Tumingin sila sa puntod at ang lumot na nakadikit sa pangalan ay bahagyang gumalaw, parang may kumikiskis mula sa ilalim. Sa gulat, umatras sila at doon nila napansin ang isa pang bagay. Wala si Lino sa loob ng bahay. Tumakbo sila papasok, ngunit wala roon ang bata. Hindi sa sala, hindi sa kusina, hindi sa kwarto. "Lino!" sigaw ni Ramon. Walang sagot, hanggang sa may narinig silang humahagihik mula sa pinakalikod ng bakuran. Isang tawa ng bata at isang tawang mas matanda, mababa at mas mabagal na hindi galing sa anak nila. Nang marating nila ang puntod, nandoon si Lino. Nakaupo sa mismong harap nito, nakangiting parang nasa gitna ng masayang laro. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatayo ng balahibo nila. Sa tabi ng bata,
Nakaupo ang isang babaeng sobrang payat, maputla at may buhok na mahaba at basang-basa kahit tuyo ang paligid. Nakasuot ito ng lumang puting kamiseta na may mga batik ng putik at dugo sa laylayan. Parang hindi pa nalabhan mula ng ilibing. At ang mukha nito, tila naglalakbay ang mga mata sa magkaibang direksyon bago muling tumama sa kanila. Walang sigaw na lumabas sa bibig nito, ngunit ang ngiti ang pinakakasuklam-suklam. Isang ngiting napipilit, nabibitak ang labi at tila hindi kayang bitawan ang isang espiritong matagal nang hindi makaalis. Tita, bulong ni Lino habang nakangiti. Ito po sina Mama at Papa. Nang lumapit ang babae, dahan-dahang tumindig ang katawang halos hindi pantay ang buto. Lumapit ito kay Minda, humakbang ng 1 pulgada, isa pa. Bawat hakbang ay may tunog na parang nababali ang kasukasuan. Salamat sa pagbalik, bulong ng babae. Halos hindi gumagalaw ang bibig. Sa sobrang takot, hinila ni Ramon si Lino palayo. Ngunit ang bata ay nagsisigaw. Hindi! Huwag niyo siyang sasaktan! Siya ang nag-aalaga sa akin. Muling ngumiti ang babae. Ako ang humawak sa kanya noong iniwan niyo. Hindi ka namin iniwan! Sigaw ni Minda. Ngunit tumingin sa kanila ang babae. At sa unang pagkakataon ay nakita nila ang totoong anyo nito. Namamaga ang mukha, may marka ng lubid sa leeg, at ang mga kuko nito'y parang nabaon sa lupa bago mamatay. Tinakpan niyo ang tenga nung umiiyak ako. Iha, ibinalik ko lang. At ang pinakakakilakilabot, hindi sila ang tinutukoy nito. May iba. Sa sumunod na araw, umalis ang pamilya Reyes sa bahay. Hindi na sila nagsayang ng kahit 1 minuto. Iniwan nila lahat maliban sa mga damit at dokumento. Ngunit habang papalayo sila sakay ng sasakyan, lumingon si Lino sa bintana. Nandoon ang babae. Nakatayo sa pinto ng lumang bahay, nakangiti. At sumasabay ang labi sa bawat galaw ng bibig ni Lino. Kahit hindi ito nagsasalita, parang sinasabing, babalik ka. At mula noon, gabi-gabi, tuwing 3:00, nagigising si Lino. Nakatingin ito sa sulok ng kwarto at sinasabing, Tita, nandito ka na naman?